yun, worst talaga yung nangyari. Nakakahiya sa mga Korean. Papamura ka talaga. Magkakamali ka. Na lang, walang na-aksidente. Malayo kami dun sa pwesto. Nag-alam na naman siya. Ganyan na siya kakinis. Saulit-ulit lang naman yan. Baka ni kaya Kevin. So yun na tayo, tumulong ako sa kanila magbaklas doon. Nakalimutan ko yung sinalang ko. So yun, thank you nga pala kay Ate Maricel. Binigyan tayo ng winter jacket natin. Swiss na winter jacket. Nakakatakot lang. Mama na siya sa pinto. Ang nangyari, nabuksan niya na yung pinto sa sobrang sa sobrang grabe na nung tension. Ayun, nakakatakot ito, dilim. So yun, pag nagtatrabaho na kayo dito, talagang focus kayo dun sa sa pwesto nyo. Magkakamali tayo, pero sa pagkakamali na yun, dun tayo natututo, di ba? Siyempre, pumunta tayo sa South Korea ng buo. Pumunta tayo dito ng kompleto yung katawan natin. Dapat uuwi din tayo sa Pilipinas ng kompleto tayo. Siyempre, may pamilya tayo na nag-aantay sa atin din. Kaya number 1, safety first. Good morning guys, bali ayun na kayong ginawa natin kahapon. Pagkatapos natin mapinturahan to, ilalabas to sa oven. Tapos gagawin naman to nila Kuya Kevin, tsaka yung terranim namin. Ano to? Lalagyan pa to ng mga pangalan. Tapos lilinisin pa yung loob niyan. May mga pangalan pa yun na ilalagay yan. Pangalan ng company. Tapos yung pangalan ng chemical, tapos ilalagay yan dyan sa loob niyan. So yun guys, ito naman yung gagawin natin ngayon. So tara, ano na natin to. Papakita ko sa inyo kung ano yung proseso ng trabaho natin dito. Let's go. So yun guys, pinatay ko muna yung machine kasi nag-alarm na naman siya. Bali wala na siyang bala, tinignan ko doon sa taas. Ito yung pinabala sa akin. Cut wire shot. So kukuha tayo na to at isasalin natin doon sa loob niya. Let's go! Maliit na sa ako to pero 25 kilos. Bakal ka sa bakal. Tidak. Juga muna. So yun guys, bali ito nga yung binabala ng machine. Ano to? Cut wire shot. Oh. Cut wire shot. Kung sa iba, diba parang sandblast, yung buhangin yung bala. Dito sa amin, bakal. Kasi malalaking container yung ginagawa namin. So yun siya.
ito yung binabalo ng machine na yun. So malakas yun, parang tumatama siya dun sa mga container, tapos nabubura niya yung pintura. Marami, kailangan maraming ganito. Ngayon kung naririnig niyo yung makina, ganito eh. Kaya nagiging ganito siya, parang yung mga bakal-bakal tumatama siya na gano'n sa kanya, parang binubuga kasi yan dun eh. May machine sa loob na bumubuga. Masakit yan, kaya dapat malayo ka dun sa machine na yun. Kasi dun sa part na yun, may mga butas na kasi itong machine namin, tumatalsik-talsik siya. Pag tinamaan ka, para kang binaril ng pellet. Kaya kung makikita nyo sa sahig, maraming mga short ball. Ang short, tawag namin dyan short ball. Papasok siya, ganyan na itsura niya, may pintura, may mga kalawang. Pag lumalabas siya, ganito na siya. Ganyan na siya kakinis. Ready to pintura na siya. Ito na mamaya sa powder coating. Diba? Kala niya may pintura, no? Napakakinis. Ayun ang trabaho natin dito. Powder coating. Tayo nagtatanggal ng pintura. Tayo magpipintura. Tapos dun nga sa pwesto nila Kuya Kevin at sa terrain namin, sila naman yung nagpapangalan. May mga pangalan kasi yan, yung name ng company, tapos kung anong chemical yung nilalagay sa loob niyan. Tapos yung parang final touch sila, final touch. Basta sa akin, galing to sa open na isa, lalabas, tapos isasalang sa machine, tatanggalan ng pintura, tapos isasabit dito, isasabit sa crane, tapos pagka nasabit na lahat, hindi kasi pwedeng pa isa-isa, dapat isasabit mo na lahat. Kunyari, 5 magawa ko ngayon o 6. Tapos mamaya, mga 3:30 or 3, papaikutin ko na yung conveyor, tapos automatic na siya doon sa powder coating. Babantayan lang natin yun. Tapos kinabukasan na ito ibababa, pagbalabig na siya. Kasi yun yung gagawin na nga nila Kuya Kevin, yung nandun. So yun guys, bali ito na yung nasalang natin. Yan. Kung makikita nyo, malinis, walang natirang pintura. Swerte tayo ngayon, wala tayong gagrinderin. Tapos yung kaninang nandito, sinabit na natin doon. So yun siya, pag may pintura, yan ang itsura nya. Makalawang pa yan, tsaka may mga pintura. Mamaya, pag start ng machine, 13 minutes lang yan, wala nang pintura yan. So yun, start na natin. Habang nakasalang yung isang container na tatanggalan ng pintura, tayo naman, lalagyan natin to ng so, ganito. Para may isabit siya, parang ganun. Kasi isasabit natin yan sa conveyor. At tanggalin lang natin to, tapos lalagay natin. Guys, sasabit na natin yung isang container. Tapos na rin tong sinalang natin. Yung 13 minutes lang siya. Tapos may matitira pa yan. Makikita nyo. Meron pa mga pinto-pintura. So, kailangan isang salang pa. Tapos iikutin natin para yung ibang part naman yung matanggalan nyo. So yun guys, pag umaandar yung machine, pwede nating iwan yun. Kung mapapansin nyo, trick yung araw ngayon, mainit, kuha tayo ng ice cream. Merienda muna tayo. Ice cream! Pag mainit, kukuha tayo ng ice cream. Pero pagka malamig naman, kape. Pero sila kahit mainit yan, nagkakape sila. Kami ice coffee naman pag ganun.
Basta automatic yan pagka 2 PM kumukuha ko ng ice cream. So yun guys, tambay muna tayo dito sa blind spot. Hindi, merienda time naman. So yun lang yung trabaho ko. Paulit-ulit lang naman yan. Ang unang dating ko dito, syempre mahirap. Kasi kung nagko-control ka pa nung ano eh. Tawag doon, parang crane yung kinakawit. Minsan nagkakamali ako ng pindot. Napupunta dito, minsan babangga na siya sa mga bakal. So una mahirap talaga, mga unang linggo nyo, 2 linggo. Pero pag nakaisang buwan na kayo, matututunan nyo na yung trabaho. Tapos para mabigat sa akin yung pinto dati, pag sinasara ko parang nahihirapan ako. Tapos yung pagka sasabit ko na yung mga container, yung malalaking container, hindi ba mas malaki pa sa akin yung mga container. Pagka sinasakay ko siya dun sa may parang tinutulak, ang bigat. Pero ngayon okay na, nakakaya na natin. Kasi nga araw-araw natin ginagawa. Tapos iba-iba, may malaki doon, may mas malaki pa doon, meron namang maliliit. Tapos minsan naman walang trabaho. Yun lang. Maganda dito, hindi nila kami sinasabihan na ganito gawin nyo. Hindi diretso, basta doon kami sa pwesto namin, bahala kami. Kung makagawa ko ng 5, 6, minsan pag masipag kami, gumagawa kami dati ng 8. Nung bago ako dito, parang ano ako eh, pasikat ako. Pagkasalang ko, sabit ko, tas ano agad, parang hindi ko nilalagyan ng pahinga yung ano naman, may pahinga naman, kaso may mas pahinga pa pala, parang may mas petics pa pala na galawan na ganun. Ginagawa ko sa pagsalang, tas konti, tas konting pahinga lang, tas sabit na, sasalang uli sa machine. Sabi sa, ang dami kong nagagawa. Yung sabi sa akin ng Korean, bagalan mo lang, chon-chonhin lang kasi mawawala na tayo ng gawa. Tas pag nandyan lang yung boss, tsaka kumilos, ganun. Nang kikilos ka talaga. Pero pag yung mga kasama yung Korean na yan, kasi nga mahirap dun eh. Pag binadali namin yung trabaho, kunyari, nasa 20 container lang yan. Pagka gumawa ako ng 8 or 7, 3 araw lang namin gagawin. Hindi paabutin na namin sa linggo. Minsan 4 lang, 5, ganun. Sila pa mismo nagsasabi, Shon-chonhi, magalan mo lang. Kasi pag marami akong ginawa, marami rin silang gagawin doon. Kasi next process sila eh. Parang maano yung gawa, bibilis yung gawa. Kaya natuto na ako, ganun pala. Kasi noong una mangangapa pa, baka gusto nila maraming gawa. Kasi baka sabihan ka ng tamad pagka ganito lang ginawa mo. Parang sobrang petics naman ang ginawa ko. Kunyari 5 yung ginawa ko. Dati ganun yung iisip ko dapat higitan ko. Kung 8 yung gagawin, gagawin kung 9, 8, ganun lang ako mag-arrange. Pero nung pagtagal ko na, nakita ko na yung trabaho na, oo nga, nauubusan kami ng trabaho. O pag walang trabaho, kung ano-ano yung gagawin namin, para sa akin mas mahirap pa talaga na wala kaming trabaho. Kasi pag wala kaming trabaho, kung saan sa kami nakapwesto, minsan nakabilad kami dito, nagsasaling kami ng buhangin, nagtatabas kami ng mga damo. Pag may trabaho kami, doon lang kami sa pwesto namin. Pag nakasalang sa machine, tambay kami ng 30 minutes. Pagtapos isasabi, tapos tambay uli ng 30 minutes kasi isasalang mo siya panibago. Tapos basta nakapokus ka dun sa trabaho mo. Hindi ka na mangangamba na pag dumating yung boss, hindi mo alam kung ano yung gagawin mo kasi wala kang ginagawa. Tapos pag wala kang gagawin, nakabilad kayo dito mainit pa naman ngayon. Kaya control lang sa trabaho. Hindi mo kailangang, dito sa amin, hindi naman kailangan magpasikat ka na tatamihan mo yung gawa mo. Magagalit pa sa iyo yung mga kasamahan mo kasi nga mas matrabaho din sa kanila. May mga kasama natin yung matatanda na iba. Tsaka pag yan umaandar yung machine, maririnig mo naman umaandar yung machine ko eh. Pwede tayong bumalik doon pagkatapos na, pag namatay na siya. Last ball na ata yun eh, yung gagawin natin. Kasi wala nang wala nang nakalagay na container doon eh. Kasi sila naglalagay ng container, parang nilalapit nila doon sa pwesto ko. Sila lang kasi pwede mag forklift, yung 2 Korean. Kami ni Kuya Kevin hindi. Si Kuya Kevin kahit matagal na dito, mas nauna pa siya sa isang Korean, hindi siya pinagpo-forklift. Ayaw kong paggamitin ng forklift. Okay din. Sa una lang, parang gusto mo matuto, pero may isip mo, dagdag trabaho mo pa sa'yo. May isip mo, dagdag trabaho pa sa'yo yun pag natuto ka. Kasi
Imbis na hindi ka na magpo-forklift, pag kailangan ka mag-forklift, papag-forklift ka. Kagaya niyan, walang nakalagay, di wala akong gagawin kasi nga hindi naman ako pwede mag-forklift, sila lang. Tapos welding. Sa kontrata natin may nakalagay na welding, pero hindi naman tayo pinapahawak ng welding. Nung nakaraan nga nag-welding kami doon, tinry ko, sabi ko ako, marunong ako spot-spot. Hindi kami pinaghahawak. Saglit lang, tapos kinukuha na sa akin. Basta pag nandito na kayo sa Korea, makakain nyo naman yung trabaho. Kasi natututunan naman yung trabaho. Kahit bago kayo dun sa trabaho na yun. Ako, hindi naman to yung trabaho ko sa Pilipinas. Pagka nakita nyo naman trabaho, kasi paulit-ulit naman na proseso yan, tsaka tuturuan naman kayo. Diba? Paulit-ulit lang. Alam nyo naman yung mga trabaho sa factory, paulit-ulit lang. Mahirap lang talaga siya sa umpisa. Kasi hindi nyo pa nga alam. Hindi ka magkakamali-mali, mapapagalitan ka. Dadanasin mo yun sa mga unang buwan mo. Pero kung bilis ka naman matuto, kung madali naman yung trabaho, ayos. Tsaka kung may magtuturo sa'yo na maayos, yun lang. So una lang mahirap yan. Siyempre adjustment. Lalo kung wala kang experience sa Pinas, hindi ka nagtatrabaho sa Pinas, wala kang experience sa factory worker, parang pag nasaba ka, ganito pala yung factory worker. So yun, balik muna tayo sa trabaho. So yun guys, balik trabaho na tayo kasi tapos na yung sinakalang natin. Let's go! So yun guys, ito na yung nagawa natin, 5 yan. Tapos pagkatapos ko, tinanong ko muna sa charging lim namin kung okay, kung 5 lang ba yung pipinturahan. Kasi meron pa doon sa labas, may 8 pa doon, baka papagawa pa. Sabi ko kung okay na ba yung 5, isasalang na po ba sa pintura. Sabi niya okay na daw yun. So maaga pa kasi, 3:30 pa namin sinasalang to. So ayaw na nila magpasok, di ba? Ang bagal na natin yan kasi usually nakaka-8 tayo, 8-10 ganun. Pero yan, 5 okay na yan. Kasi nga, ayun ang trabaho natin. Pag naubos yun, wala na naman. Diba? So maya na natin salang to. Start lang natin yung machine ng powder coat. So yun guys, pag nakasalang siya sa powder coat, babantayan lang natin. So yun ang trabaho ni Kuya Kevin. Nagkaigpit. Hirap tanggalin kasi may mga naglo-lost thread na ng mga tornilyo. So yun nga, hindi na matanggal iniiwasan, unti-unti lang, tinadahan-dahan kasi baka maputol. So yung haba na ng haba na ng tubong ginamit. Minsan lang may trabaho Tapos pag natapos na yan, papasok na yan dito sa lagayan. Ito walang problema. Tinatanggal kasi ito, tapos nililinis yung loob. Tatanggal lahat ng tornilyo. Minsan kasi may tornilyong hindi matanggal. So yun na tayo, tumulong ako sa kanila magbaklas doon. Nakalimutan ko yung sinalang ko. Lumabas na sa oven. Tapos sa palang pinturahan, dapat hanggang dyan lang yan sa loob. Pag lumagpas yan, hindi na natin masasara yung pinto. Buti nakita ko, hindi siya umabot hanggang dun. Buti hindi nakita ng charger lim. Binalik ko lang para pumasok siya sa oven. Kabado ako dun kabado ako 20 dun Di lang naman yan Tapos hanggang doon, tapos sasarado natin yung pinto. Tapos bubuksan natin yung oven. Tapos na, lilinisan na lang natin mamaya to. Kakatulong mo sa iba, nakalimutan mo yung trabaho mo Sige kayo Kevin Sheesh. Ito yun sa atin. Pasok pa.
So yun guys, kaka-out lang natin. 6:20 na dito sa Korea. So kaka-out lang natin, tapos nakapag-bihis na rin ako. So kung mapapansin nyo, naka-jacket na ako. Malamig na kasi dito. Tsaka ang bilis na magdilim ngayon. 6:10 pa lang ngayon Nung summer, ang gabi dito, yung dilim, 8:30. Pa lang yan, pa sunset pa lang, pa dilim pa lang. Kaya parang haba ng trabaho namin ngayon. Parang nakakainip pag madilim na, parang gabing-gabi na. Kala mo nag-OT kami pero hindi. So yun, pag 6, umalis na talaga yung mga kasamahan namin dito. Mga kasamahan namin dito sa company. Walang natitira dito, kami lang ni Kuya Kevin. So pag outside siya, o kaya outside ako, isa lang natitira dito, ako o siya. So yun, lalak lang natin yung gate. At may share lang ako sa inyo kasi kaya ngayon lang ako nakapag-video kasi kanina nga nagtatrabaho tayo doon. Hindi na tayo sa powder coating. Nasalang na natin siya sa oven kasi 'di ba na-videohan ko pa nga lumagpas. Lumagpas 'di ba yung yung container. Pagkalagpas ng container, binalik ko. May switch doon na ibabalik mo lang siya para bumalik yung ikot. So, punta tayo sa company para ma-explain ko ng maayos. Ay, grabe. Nakaka-disappoint yung nangyari kanina. Pumalpak tayo. Sarado ko lang, labig talaga. So, ito na yung magiging namin. Suotan namin ngayon. Paggabi, tsaka umaga. Winter na jacket. Pag umaga, kaya pa ng long sleeve. Paggabi, wala. Lamig na talaga. So yun, thank you nga pala kay Ate Maricel. Yung binigyan tayo ng winter jacket natin. Swiss na winter jacket. Ang ganda. Ayun yung maganda pagka nandito na company niya paglabas niyo. Ayun yung gisuksan natin nandun. Yung may ilaw. Ito yung company. Pasok tayo sa loob. Para ma-explain ko sa inyo yung nangyari kanina. So yun, madilim lang. Buksan natin yung ilaw. Pinapatay pala nila yung pinapatay nila yung pinaka-switch. So yun, kahit madilim. Nakakatakot lang. Ay. So yun, di ba lumagpas nga dito kanina. Madilim na kasi hindi ko mabuksan yung ilaw Lumagpas siya, tapos inatras ko tong conveyor, umatras siya, tapos sinara ko na yung pinto. Yung pala, dapat, pagka pina-atras ko siya dito, pinapunta ko dito sa kaliwa, papatayin ko din yung switch. So yung pagpalabas dito yung container, pag sinarado mo tong pinto ng oven, automatic siyang mamamatay na yung conveyor, hindi na siya iikot. Kasi may sensor. Yung ginawa ko, pinabalik ko siya dito, parang pina-atras ko siya. Pinabalik ko dito sa powder coating para pumasok yung mga container. Tapos sinarado ko na yung pinto. Tapos tumulong na ulit ako dun sa ginagawa nila. Tumulong kasi ako sa kanila. Tapos ayun pala, hindi pala namamatay yung kasi walang sensor pabalik. Kaya yun, bigla lang tumunog, gumalabog ng malakas yung isipin niyo yung laman ng oven na may mga container, 'di ba malalaki. Biglang dito, parang sobrang pressure na, biglang siyang dito. Tumama na siya sa pinto. Ang nangyari, nabuksan niya na yung pinto sa sobrang sa sobrang grabe na nung tension, grabe ng puwersa. Kaya bigla kami nagulat. Boom! Ayun, labas na tayo. Nakakatakot ito, dilim. Nakakapanibago lang kasi 6 pa lang Ang maliwanag pa dapat dito sa company namin. Kaso nga lang, wala pa, bago-bago talaga yung panahon dito sa Korea, di ba? Ganun nyo yung company doon sa 7 kasi yung out nila, 7-8. So yun, sarado na natin yung company. So yun lang, isipin nyo ganito kalaki. Isipin nyo ganyan kalaki, nasa loob ng oven. Nakasabit siya, di ba? Yun yung pinalabas ko siya. Tapos sinarado ko na yung pinto. Ayun pala, umaandar pa rin conveyor, di ko na napansin. Kasi nga, automatic yun na namamatay. Pero sa kabilang side, pinabalik kasi natin. Tapos yun,
Gumalabog na nga, sabi ni Kuya Kevin, ay par, hindi mo na pala switch. Lumabas na lang yung lumabas yung container, kusang bumukas yung pinto. Ang laki ng pinto na yun, di ba? Kusang umampas yung pinto, tapos yung container na laman umalog-alog sa loob, tapos tumama doon sa labas na may powder coating. Grabe yung hiya ko talaga. Sabi ko, papamura ka talaga, syempre mga Korean. Tapos yun, check kung ano yung mga nasira. Ako, chinek ko yung pintura kasi nga bagong pintura lang yun. Tapos umaandar pa yung oven, pinatay ko agad yung oven. Tapos chinek ko yung mga pintura, may gas-gas. Yung dalawang huli, may gas-gas, puro gas-gas siya. Kala ko uulitin. Balik chinek nung Chajang, sabi, okay, sarado mo na. Parang bukas na yan. Kasi anong oras na din, parang 4 na yan, 4:30 na. So, yun. Nung isasara ko na yung pinto, okay na, sabi parang hindi naman nagalit. Pero nagmumura na siya, sabi, yung gagano na siya. Alam niya ng mga pag matatanda, Korean. Ay, mga ganun siya, parang putang, parang ganun. Tas yun, sinasarado ko na masarado na maayos. Kasi nga, parang nasira yung pinaka nasa baba, yung pinaka naglalak sa kanya. So yun, hindi ko alam gagawin. Tas sinasara. Hindi ko kasi alam kung paano gawin. Sinasara ko siya, ay doon na parang nagagalit na yung matanda. So yun, nakita ko ni Kuya Kevin na parang, syempre hindi ko alam gagawin. So yun, tinulungan niya ako, hindi, ganito lang yan. Siya yung gumawa. So yun talaga si Kuya Kevin, lagi ako nililigtas niyan dito. Tsaka hindi ako pinapagalitan dito, yung parang papagalitan ako sa nagawa kong kasalanan. Pero yung sobra na, parang hindi naman alam ni Vincent, gagawin, pinagtatanggol ako lagi niyan. So yung ginawa namin, siya pala yung gumawa ako, tumutulong-tulong lang ako. Ano na yung kanina ko, hiyang hiya na ako, parang alam niyo yun, parang disappointed sa sarili mo. Yung hindi ka na mapakali, parang pag inutusan ko, kuha na ganito, parang ka na. Basta hindi ka na mapakali nung kasi nga muntik na masira yung oven, yung pinto. Buti ganun nga lang nangyari, na-distrong ka lang, bumukas na lang yung pinto sa sobrang sa sobrang pressure na sa loob na hinahatak na yung malaking container. Tapos naayos na, tapos pinaandar na ulit yung yung oven. Okay na, parang walang nangyari. Yan. Tapos bukas ulitin yun, yung dalawang huli na yun, yung may mga gasgas na pintura, kasi hindi pwede yun. Yung tatlo sa unahan, chinik ko naman wala mga gasgas, pero yung dalawa sa huli na malalaking container, ulitin ko. So buti na lang wala yung boss at kami lang yun nandun. Pagka yung mga Korean na makasama na yun, okay lang, kasi kasama sa trabaho yun. Gusto ko lang sabihin sa inyo na pag nagtatrabaho kayo dito sa South Korea, focus lang kayo dun sa pwesto nyo. Ako kasi tumulong ako dun sa kanila nawala ako sa focus dun sa pwesto ko, na iniwan ko siya kasi nga nandun yung matanda naman na nagbabantay siya. Kala ko naman binabantay niya, nagbabantay naman siya, tina-check na rin yung pintura. Ayun pala, iniwanan niya din. Kaya ako kasi tumutulong ako magluwag ng tornilyo doon, kasi pagod na rin sila, kasi nga maghapon nilang niluluwagan yung mga tornilyo doon kasi nga mga lost thread. So ako naman, pagkatingin ko ay lumagpas, tapos binalik ko lang yung switch, pabalik naman yung ikot. Tapos sinarado ko na yung pinto, yung pinto ng oven. Tapos binuksan ko na yung gas, binuksan ko na yung oven, parang normal lang. Tapos tulong ulit ako. After 2 minutes, gumalabog. 1 minute na ata, gumalabog yung pinto. Boog! Parang ganito yung nangyari, parang may laman sa loob. Tapos biglang gumanon. Boom! Humumpas yung pinto sa labas. Ganun. So yun, pag nagtatrabaho na kayo dito, talagang focus kayo dun sa sa pwesto nyo. At kung tutulong man kayo, dun pa rin yung utak nyo sa pwesto nyo. Kasi ayun yung mga pwedeng mangyari. Buti na lang walang na-aksidente. Malayo kami dun sa pwesto. Malayo kami dun sa oven. Kasi kung nandun ka sa tapat ng pinto na yun, hahampas sa'yo yung pinto na yun. So buti na lang walang na-aksidente. Ayun naman lagi sinasabi rin sa akin ni Kuya Kevin, par, kunyari magkakamali ka. Lalo sa mga may mga crane kasi kami ginagamit, 'di ba, yung binubuhat yung mga container na malalaki. Sinasabi lagi sa akin ni Kuya Kevin, para pag magkakamali ka, okay lang, kahit humampas yan sa mga basta malayo ka, lagi mong iaano yung safety mo. Safety first dapat lagi. Kahit masira yan, yung mga container na yun, humampas yan dun sa mga machine, okay lang yan. Pag hindi mo kasama sa trabaho yan yun lagi niyan sinasabi nung bago pa lang ako dito Kasi nung una talaga, nung bago ako, nagkakamali ako ng mga pindot, minsan sumusobra, minsan nga may tao na kunyari andito ako mismo, ako na yung sa akin tumatama yung bakal, kasi ako nagko-control andito yung mga container, paangat ko siyang ganun sa remote, tapos imbis na pa ganun pa forward, napipindot ko yung pabalik sa akin, minsan tatama sa akin ganun, minsan may nangyari na naipit ako sa
Pero hindi naman na sobra. Yung parang ay buti na ano ko napigilan ko agad. Hindi naman natutunan ko na siya kasi paulit-ulit na yung trabaho. Sa una lang talaga magkakamali ka. Mas maganda na hindi ka magkamali pero doon ka matututo pag nagkamali ka. Kagaya niyan, hindi nga natin alam na may sensor pala pabalik. Na kahit sarado yung pinto na yun, under pa rin yun. Yun, alam na natin na may sensor kasi ay hindi nangyari. Diba? Worst nga yung nangyari na ano bagong pintura lang nasira yung ano, may gasgas din yung pinto tapos na-destroy ka nga. Tapos ulitin yung gawa bukas yung dalawa. So yun, worst talaga yung nangyari, nakakaya sa mga Korean. Siyempre hindi naman natin maiiwasan yung aksidente, yung mga ganun, yung insidente na ganun. Diba? Yun lang, sana maging aral sa inyo to na kung ano yung person nyo, dun lang. Kahit hindi na kayo tumulong sa mga kasama nyo, focus kayo dun. Kasi ako tumulong ako parang nakalimutan ko na yung ginagawa ko. Dahil tumulong pa ako. So yun lang. Nandito na kayo, kung ano yung trabaho nyo, focus kayo doon. Parang mapagmatsyag kayo sa paligid nyo, yung mga tinuturo nila sa itandaan nyo, ganun. Akin buti na lang si Kuya Kevin matyaga magturo sa akin yan. Lahat talaga doon sa lugar na trabaho namin tinuturo niya sa akin, kahit hindi pa pinapagawa sa akin, para pag dumating yung araw na ipagawa sa akin, alam ko na. So yun, ayun lang talaga yung sa oven. Hindi ko talaga alam na walang sensor pabalik, na hindi siya namamatay. So yun, nawalan ako ng ano, hindi ko siya sinurbol. So yun lang, basta kasama yun sa trabaho. Hindi natin masasabi, hindi naman tayo perfecto, hindi naman tayo perfecto na hindi magkakamali at magkakamali tayo. Pero sa pagkakamali na yun, doon tayo natututo, di ba? So yun, nakakahiya lang talaga sa mga Korean. Syempre para sa akin palpak, ba? Para akong kinain ng hiya kanina. Tapos gusto ko na lang matapos yung trabaho, tapos kaya hindi na ako nakapag-video, na pinauwi ko muna yung mga Korean. Tapos yan, dito ako sa labas. Nakakahiya. Basta pag nandito na kayo, nagtatrabaho na kayo, safety first. Ayun yung number 1 yung tatandaan, safety first. Okay nang masira yung mga basta ligtas kayo. Kasi yung mga bagay na yan mapapalitan. Yung mga makina na yan, yung mga container na yan, kung ano man yung gagawin nyo sa factory, mapapalitan lahat yan. Pero yung katawan natin, yung parts natin, yung mga daliri natin, yung katawan natin, hindi na mapapalitan yan, di ba? Yan yung, syempre pumunta tayo sa South Korea ng buo, pumunta tayo dito ng kompleto yung katawan natin. Dapat uuwi din tayo sa Pilipinas ng kompleto tayo. Syempre may pamilya tayo na nag-aantay sa atin din. Kaya number 1, safety first. Hindi naman sila nagkulang ng paalala dito. Laging safety first. Di ba lagi kami naka-helmet, salamin, face mask, kasi safety first, number 1 yun. Basta yun lang lagi nyo tatandaan. Huwag nyo, kung tumating man sa time na magkaka-trouble sa trabaho, na kayo, iwas na kayo sa parang kunyari may babagsak, lumayo na kayo. Basta unahin yung sarili nyo kaligtasan. Safety first lagi. So yun lang, sinare ko lang talaga yung experience ko kanina. Bali bukas bibidyohan ko na lang kung ano yung nangyari. Tapos videohan ko yung container na may mga gas. So basta kasama talaga sa trabaho yun. So nakakahiya lang. Kanina dapat magja-jogging ako. Ganun kasi ako pag masama loob ko. Parang dati pag napapagalitan nila ako, nagja-jogging ako para lang kumalma yung ko. Tsaka pag galit ako, gusto ko nag-exercise ako. So ngayon, mag-exercise dapat ako. Kaso nga, ang bilis na magdilim ngayon. Kita nyo naman 6 pa lang, dilim na, tapos naka-winter jacket na tayo. Ba? So yun lang, ito lang ang buhay ko dito sa South Korea. Ito lang ang buhay namin. At puro trabaho talaga. Pagka tapos ng trabaho, pahinga na dyan sa Gisuksa. Minsan uminom kami ni Kuya Kevin. Tapos kain, ganun. Normal na ginagawa. Pero kinabukasan trabaho na naman. Ibang iba lang kasi dito tayo lang, sarili lang natin, kakampi natin, di ba? Sarili lang natin, kasama natin. Kung may kasama kayong mga Pilipino, yun, okay lang. Hindi ka guys sa Pilipinas, punta kami, mga kaibigan ka marami, pamilya mo makikita mo. Dito hindi. Yan, kung may kasama kayo, lang makikita mo palagi. Kami lang na nagsasawa na kami sa mukha namin, dalawa kami dito. Tapos lang, kami lang talaga magka-body dito. So bang iba, pag sa Pilipinas kasi marami tayong mga kapamilya, marami tayong kaibigan. Dito wala. Kung ilang taong ka dito magtatrabaho, ganun. Kaya basta kasama lahat yun sa pagtatrabaho dito. Kaya
Bago kayo pumunta dito, pag-isipan nyo mabuti, at kung pupunta, at sigurado kayong pupunta dito, magtatrabaho kayo sa abroad, mag-isip kayo ng maraming beses, tsaka ihanda nyo yung sarili nyo, isip nyo, yung katawan nyo, basta lahat ihanda nyo, yung basta yung ano nyo, yung sarili nyo, kasi mahirap malayo sa pamilya, mahirap sa abroad, pero kaya natin para sa pangarap. So yun lang, hanggang dito na lang yung vlog natin. Wait lang, tutur ko muna kayo dito sa sa gisoksa namin, kasi kakain na kami. Ayun ang ano namin ngayon, menu. Iyo, ito yung binilad natin noong nakaraan araw. Di ba? Chicharon na siya. Kaso sunog na. Yung pagkain natin ngayon. So yun, hanggang dito na lang. Bye bye.